Isang Batangkenyong walang takot. Walang inuurungan. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batangkenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Eto po kasing hearing na ito ay may kaugnayan po ito dun sa dalawang na-raid na kuta ng Pogo dito po sa may Tarlac, mga kababayan, na nasasakupan nitong mayor, nitong mayora na naandi dito po sa Senado. Na kung saan, mga kababayan, mismong tinanong siya dito dun po talaga ako nagulat. Mismong tinanong po siya, mga kababayan, kung saan po siya nag-aral, kung saan po siya nakatira, pero hindi niya po alam. Kasi ako, mga kababayan ko, ako tatanungin nyo, kahit yung mga karanasan ko nung pagkabata ko, kaya ko pang ikwento ng buong buo. At yung mga tinerhan po namin, pamula nung nagpalipat-lipat po, alam mo kung saan ka ipinanganak, alam mo kung saan ka nag-aral. Kilala mo yung teacher mo pamula nung grade 1 hanggang high school, mga kababayan. Kasi ko tatanungin ninyo, pamula nung kinder hanggang nung nagtapos ako ng high school, mga kababayan, hanggang nung nakatungtong ako ng first year college, kasi hindi na ako nakapag second college, mga kababayan, talagang kilala ko pa yung mga teacher ko. Eto, mga kababayan, na nakakapagtaka dito, hindi niya kilala. Yung mga teacher niya, nakalimutan niya daw ang pangalan, hindi niya alam kung saan siya ipinanganak, at hindi niya alam, mga kababayan, yung kanyang mismong tirahan. Ano po, kaya nga kung titingnan po natin, hindi natin maiiwasan talaga na paghinalaan. Di umano, mga kababayan ayaw ko kasi siya i-judge, pero base na rin sa taong bayan, hindi natin masisisi ang mga netizen kung bakit siya pinaghihinalaan na baka tanim ng China dito po sa ating bansa. Para ano, mga kababayan, para makapagsagawa ng mga obserbasyon dito po sa ating bansa at para malaman yung galaw ng ating bansa. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Elementary. Homeschool po ako, Your Honor. Kasi salo po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Your Honor, dire-diretso po. Bandang anong taon natapos po yung grade 7 sa homeschooling? Your Honor, tutorial po kasing ginawa po sa akin. Salo po kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, familiar po ako sa homeschooling dahil yung isang anak ko rin, yung huling 2 taon niya sa high school, for health reasons, sinomeschool ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. Sino po yung naging homeschool provider ninyo? Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Pati po yung mga homeschool teachers, kailangan license sila or meron pa rin silang homeschool provider. And in fact, by the definition of homeschooling, ang magulang ang nag-homeschool. So teacher nyo po ba o yung ama ninyo ang nag-homeschool sa inyo? Meron din po akong teacher po, Your Honor. So saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan po. Ang maalala ko lang po yung pangalan po ng teacher ko po. If you could submit to the committee yung pangalan ng teacher ninyo, and during the hearing, ma-recall pa rin at masabi sa amin sino yung homeschool provider ninyo. Your Honor, ang teacher ko po si Teacher Rubilin. Saan naman pagkatapos ng homeschooling, kung nakuha po yung grades nyo sa homeschool provider tulad nung ginawa namin nung aking anak, para makapag-high school naman siya, saan naman po kayo nag-high school? Your Honor, dire-diretso po, tuloy-tuloy niya po ako nakapag-high school at college po. Dire-diretso saan po, Mayor? Tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasalo po kami ng farm. Okay, pero nagtapos kayo ng high school? Ang binigay lang po sa amin po na pinaka-libro po is si Teacher Rubilin na po. Kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades. Andun lang po siya sa amin everyday po na after po ng work, siya po yung nagtuturo po sa akin. Kinilala ba ng DepEd yung pagtapos nyo sa high school sa pag-tutor ni Teacher Rubilin?
Your Honor, hindi ko po alam. Nako! Ever since po, si Teacher Rubilin lang po yung nagturo po sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, Ang nakakapagtaka dito mga kababayan, paano siya naging mayora ng Tarlac Banban? Kasi ang pagkakaalam ko po dito, bigla na lamang daw po itong umultaw mga kababayan or lumabas nung panahon ng 2022 national election. Yan po yung pagkakaalam ko mga kababayan. So siguro, ang nakakapagtaka kasi dito mga kababayan, kung tatanungin nyo paano siya pinagkatiwalaan at binoto nung mga taga-Tarlac kung eto po ay ayaw ko mang sabihing walang alam kasi hindi niya daw alam mga kababayan. Walang gaanong pagkakakilanlan. Mga kababayan, sa totoo lang in my own opinion, ayaw ko kasi siyang i-judge na walang alam. O ayaw ko siyang tawagin na mayorang walang alam. Pero mga kababayan, kung titingnan po natin, paano siya naiboto na mayor or mayora ng Tarlac ng mga taga doon kung wala siyang pagkakakilanlan at kung hindi alam ng mga taga-Tarlac kung taga saan po ito. Kasi biglaan daw po itong lumabas anong 2022 national election mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Po, na after po ng work, siya po yung nagtuturo po sa akin. kinilala ba ng DepEd yung pagtapos nyo sa high school sa pag-tutor ni Teacher Rubilin? Your Honor, hindi ko po alam. Ever since po, si Teacher Rubilin lang po yung nagturo po sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Wala po. Or ano pong dokumento na hawak ninyo bilang katibayan ninyo na like any learner na may karapatan na may, kung hindi diploma, dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo na earn nyo yung competencies sa high school? Your Honor, wala po ako nalala po na mayroon pong any records po. Nako! Okay, medyo nalalabuan ako ng konti sa ganyan dahil kahit bilang young person no, may karapatan kayo sa edukasyon, hindi lang sa edukasyon, pati yung katibayan nung nakamit ninyong edukasyon. Di ba mga kababayan, kahit yung mga record man lang, wala siyang maalala. Paano kaya yon mga kababayan? Kahit record man lang wala siyang naalala. Paano siya naging mayor, naging mayora, kung kahit record man lang, wala siya mga kababayan. Kasi wala po siyang maalala Napakadali naman kasing sabihin mga kababayan, kung talagang ikaw, let's say sabihin natin, home study siya or tinuruan siya sa bahay ng isang nagpakilalang teacher, Rubilin mga kababayan. Di ba dapat mga kababayan kung kinikilala ng DepEd yan, meron siyang pinanghahawakan na katibayan o like card man lang mga kababayan or diploma. Diploma mga kababayan na talagang natapos niya. Natapos niya yung taon. Let's say natapos niya yung elementary, high school nung mga panahon na home study siya or tinuturuan siya sa bahay nitong si Teacher Rubilin. At kung talagang kinilala ng DepEd yun mga kababayan, dapat kahit diploma ng high school or elementary meron po siya. Pero kung wala siya mga kababayan, ibig sabihin yan, hindi yan dito sa Pilipinas nag-aral. Or sa madalit salita mga kababayan, kung hindi niya alam yung tirahan niya, hindi siya sa Pilipinas tumira at lumaki. Mga kababayan, kaya nakakapagtaka kung bakit naging mayor po siya. Kasi ang pagkakaalam ko, pagka kasi ikaw ay isang dayuhan, parang napakalabo mong maging lingkod bayan dito sa Pilipinas, lalo na't kung hindi ka taga dito. Yun yung pagkakaalam ko mga kababayan kasi tingnan nyo mabuti. Gaya ng sabi ko kanina sa unang parte ng live natin na ito, yun ngang isang tao na tumakbong kandidato, let's say sa Batangas, tapos yung taong yun, taga Baguio, kini-question pa nga ng mga taga Batangas, yung taong nanalo na taga Baguio na tumakbo sa Batangas. Mga kababayan, sinasabi nung iba, hindi naman yan taga dito bakit ba nanalo yan? Bakit ba hindi yan dun sa kanyang lungsod, tumakbo at dito pa sa lungsod natin? Bakit natalo pa yung mismong taga dito sa atin at nanalo pa yan? Siguro ng daya yan. Or siguro nagbayad yan para manalo. Ganun kasi mga kababayan Ngayon, ang nakakapagtaka, paano siya nanalo kung hindi siya gaanong kilala ng mga tao doon? Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin dito sa isa pang balita na nakita po natin na kung saan mismong sinabi daw po
nitong si Senator Risa Hontiveros, mga kababayan, na yung pagkatao ni Banban Mayor Alice Go na iniuugnay sa Pogo ay pinagdududahan mismo ni Senator Risa Hontiveros. Kasi nga naman, kahit yung normal na mamamayan, kahit yung normal na mamamayan, mga kababayan, talagang may pagkakakilanlan. At kahit yung normal na mamamayan, mga kababayan, pagka nagtapos yan sa pag-aaral, meron po silang pinanghahawakan na diploma. At kahit yung normal na mamamayan, mga kababayan, siguro naman may mga medical record yan. Ang problema, kung hindi mo alam kung taga saan ka dito sa Pilipinas, ibig sabihin, malaki ang posibilidad na dayuhan ka dito. Kaya nga nakakapagtaka kung bakit siya nanalo bilang mayor. Kasi ang pagkakaalam ko talaga, mga kababayan, pag dayuhan ka, hindi ka pwedeng tumakbo ng kahit na anong posisyon dito po sa ating bansa. Kasi ito yung magiging tanong dyan ng sambayan ng Pilipino Ilan yung katulad ni Mayor Go, mga kababayan, na naglilingkod dito sa ating bansa? Yan po yung magiging tanong dyan kung sakali na mapatunayan na dayuhan po talaga ito at nanalo sa isang posisyon, mga kababayan. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Pinagdududahan ni Senator Risa Hontiveros ang pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na may koneksyon umano sa ni-raid na Pogo Hub. Wala raw hospital at school records ang alkalde, kaya posible raw na asset. Maliwanag sinasabi dyan sa balita, walang hospital record or medical record, mga kababayan. Walang educational record kasi wala daw siyang alam. Kasi kung yung normal na mamamayan nga merong diploma, mga kababayan, siya pa kaya na ngayon ay mayora na, walang diploma? Nakakapagtaka naman. Anyway, pagpatuloy pa natin. Ng China ang naturang alkalde. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. And grow. Kumbinsido si Senator Risa Hontiveros na nagsisinungaling si Banban Tarlac Mayor Alice Guo sa pagdinig kahapon kaugnay sa ni-raid na Pogo Hub na zoo. Sabi dito ni Kuya Giner de la Cruz, ALS nga may diploma. ALS graduate ako, Kuya Giner. Kasi nung nag-stop ako nung third year high school, nag-ALS ako. Kasi gusto kong unahan yung mga kaklase ko. Kaya nung nakapasa ako, second year, nung nag-second year ako, nag-stop ako kasi kailangan kong magtrabaho. Kaya syempre mahal na mahal ko yung pag-aaral ko, mga kababayan. Nagtuloy ako ng ALS. And then dati pa naman, ngayon kasi mahirap na yung ALS graduate tanggapin sa college. Kailangan bumalik ka ng K-12. Dati, mga kababayan, pwede ka makapag-college pagkatapos mo ng ALS. Ako gusto kong unahan yung mga kaklase ko. Kasi unang-una, may edad ako doon sa mga kaklase ko Mga kaklase ko, mga bata pa, ako may edad na kasi nga late akong napag-aral. Mga kababayan, sa kagustuhan ko na habang kumikita ako ng pera and then nakukuha ko yung pag-aaral, nag-ALS ako. ALS graduate ako and then may diploma ako. Mga kababayan, kaya nga nakakapagtaka na wala siyang hawak-hawak na diploma, wala siyang medical record dito sa ating bansa. Isa lang ibig sabihin yan. Kung wala kang ganun dito sa ating bansa at wala kang pagkakakilanlan, dayuhan ka. Para sa akin yun yung opinion ko dyan. Mga kababayan, kasi nga, tama yung kay Kuya Giner Kung yung ALS graduate nga merong diploma, ako merong diploma, mga kababayan, bakit siya wala? Anyway, pagpatuloy pa natin. Yuan Technology Incorporated sa kanilang bayan noong Marso. She lied. There were several questions where she lied. Tama! Yung pinaka-stark and shocking example ay yung dininay niya na may connection siya sa Hongsheng. Nandun na nga sa mga dokumento ng municipal government na siya ngayon ang pinuno. Kung nagsinungaling siya sa isang napaka-obvious na bagay, wow! Dagdag pa ni Hontiveros, kaduda-duda ang pagkatao ng alkalde. Wala raw kasi itong hospital record at dokumento tungkol sa kanyang edukasyon. 17 years old na rin daw si Mayor Guo nang iparehistro ang kanyang birth certificate. Grabe. Ito raw nakalagay na Pilipino ang tatay ng alkalde, pero napag-alamang Chinese ang idineklarang nationality ng ama sa kanilang negosyo. Kung mapatunayan pa, sabi ni Inay do Survivor 379, lahat dapat may certification kung walang diploma. Wala nga daw po at hindi daw po alam. Yun po yung pagkakaalam ko, Inay wala daw siyang alam. Laging walang alam yung sinasabi niya. Kung wala siyang alam at wala siyang pinanghahawakan, ibig sabihin, hindi siya dito nag-aral, hindi siya dito tumira, hindi siya tubong Pilipinas sa madalit salita. Kung hindi, taga-China yan. Mga kababayan, hindi umano taga-China yan.
na ipinadala lang dito sa Pilipinas, di umano mga kababayan, at baka ayon din sa mga netizen, baka isa sa mga tanim ng China dito po sa ating bansa para matiyagan yung ginagawa po natin mga kababayan at yung kilos po ng ating bansa laban po doon sa ibang bansa, or kung ano yung ginagawa natin dito sa ating bansa na pagprotekta doon po sa mga teritoryo po natin. Anyway, pagpatuloy pa natin. Yung mga iniimbestiga ngayon ng iba't ibang intel agencies ng ating gobyerno, yung anggulong may surveillance at mayroong hacking activities dyan sa Pogo Hub sa Bamban, maitatanong, yan ba ay isang matagal nang ipinlano at inilatag na plano gamit ang di umanong kunwaring Filipino identity ni Mayor Alice para magkaroon ng isang foothold pati sa ating political at lumalabas national security sector. Grow and grow. Sa pagdinig kahapon, isiniwalat ni Hontiveros na nagagamit sa surveillance at hacking ng government websites ang ni-raid na Pogo Hub. Pangamba ng senadora, unti-unting nagpaplanta ng mga tao ang China para makapasok sa negosyo at politika ng Pilipinas. Yan nga yung problema mga kababayan. Ang tanong dyan, kung ilan yung katulad ni Mayor Alice Go ang nakaplanta dito sa Pilipinas. Yun po yung kasing tanong dyan. Kasi biruin nyo isang dayuhan, kung wala siyang pagkakakilanlan dito sa ating bansa, isang dayuhan ang nanalo ng walang kahirap-hirap, at naging mayor dyan sa Tarlac. Ipagpatuloy pa po natin. Pinas. Hindi raw kilala sa Bamban si Mayor Guo at bigla na lang lumutang noong 2022 election. Si Mayor Alice ba at ang mga tulad niyang may mga mahiwagang nakaraan ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno. Ipinaliwanag ni Mayor Guo sa mga senador na half Chinese at half Filipino ang kanyang ama. Aalamin daw niya kung bakit delayed ang pagpaparehistro ng kanyang birth certificate. Itinanggi rin ng alkalde na protektor siya ng Pogo. Hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng Pogo. Una na ring sinabi ni Mayor Guo na naibenta na niya ang kanyang shares sa Bauful Land Development Incorporated na may-ari ng lupa ng Pogo Hub. Hiningi ng komite ang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Statements of Contributions and Expenditures ng alkalde. Nag-imbita na rin sa susunod na hearing ng ilang residente sa Bamban para mapatunayan ang pagkatao ng kanilang mayor. Kasunod nito, nanawagan si Hontiveros na dapat nang umaksyon ang liderato ng Senado at Executive Department para tuluyang iban ang Pogo. Dapat nga yan ang pinag-uusapan mga kababayan sa Senado, hindi yung walang kakwenta-kwentang PIDEA leaks. Dapat ang pinag-uusapan po nila dito at tinututukan po nila dito yung totally ban or pagbaban dito po sa Pogo. Dahil unang-una, alam naman po natin mga kababayan na di umano, yung Pogo ay nai-connecta po sa iba't ibang klase ng krimen. Katulad na lamang po mga kababayan ng di umano, mga pagpaslang, pangingidnap mga kababayan at iba pa. So ngayon kaya dapat ito ang tutukan ng ating Senado. Hindi po yung mga PIDEA leaks na walang kakwenta-kwenta at pakinggan yung kwento ni Morales na wala namang kabunasan. Dapat ang tinututukan po nila etong interest ng sambayan ng Pilipino na totally maiban talaga yung mga Pogo na yan. Ngayon ipagpatuloy pa po natin. Matagal na raw inirekomenda ng ilang senador ang Pogo ban na nagiging pugad umano ng mga krimen. Just waiting na maaksyonan na namin yon in plenary. Kung kailangan pang magpasa ng batas para lang kontrahin talaga with the force of law yung naging polisiya in effect ni Duterte. Sabi dito, baka ang pinag-aralan lang niyan dito ay sa Pilipinas ay ang wikang Pilipino. Siguro mga kababayan, or baka di umano mga kababayan, kasi ang pagkakaalam ko parang may itinayo ata na paaralan na ang pangalan ay Duterte sa bansang China. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Kasi parang nabasa ko po yan sa isang article. Ngayon mga kababayan, baka doon sa paaralan na yon ay naituro sa kanya yung pagsasalita ng wikang Pilipino.
Ano po, dahil kung matatandaan nyo po, parang nung panahon ni Duterte mga kababayan, yung ibang mga Pinoy ay ipinapadala po. Di umano sa bansang China mga kababayan para makihalubilo doon. Di umano mga kababayan. At malaki ang posibilidad na kung may naipatayo na paaralan doon, kasi parang nakita ko talaga yun sa isang article na may nakalagay na isang na pangalan ng Duterte at ang itinuturo doon di umano ay salita ng mga Pinoy, baka doon niya natutunan yon mga kababayan. Yun yung pagkakaalam ko po pakitama na lamang po ko. Anyway, mga kababayan, sabi pa dito, hindi kilala pero nanalo bilang mayor. Yun nga yung hindi ko maintindihan. Bigla na lang sumulpot tapos biglaan ding nanalo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Noon na buksan talaga ang bansa natin sa Pogos. We should do that now. Ano pang iniintay natin? Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Maliwanag naman dyan. Naduda si Senator Risa Hontiveros dito po sa dito sa pagkakakilanlan ni Mayor Alice Go ng Banban Tarlac mga kababayan. Kasi biruin nyo ang mostly kasi na kinagisnan po natin na politika, lalo na pagdating po sa lokal, mga kababayan, kung sino yung kilalang angkan or kilalang pamilya, sila yung malimit pong manalo. At yung babagong sulpot na lumalaban ng mayor, laging talo, mga kababayan. Pwera na lang kung yung angkan mo ay kilala din doon sa inyong lalawigan or sa inyong lungsod. Automatic mananalo po yon. Pero mga kababayan, kung yung angkan, basta lamang po sumulpot, parang nakakapagtaka na bigla ang nananalo. Kung hindi ka namang kilala, paano kayo binoto ng napakaraming tao? Yan po kasi yung mga katanungan dyan Kasi ang kalimitan nga na nakikita po natin kung sino yung angka na kilala na yung lolo ay naging mayor, lola naging mayor, yung mga tiyahin, tiyuhin naging mayor, yung magulang naging mayor, automatic mga kababayan yung anak niyan magiging mayor din. Kasi nga kung ano yung kinagisna natin na pamilya na pamula pa nung una ay naging mayor na mga kababayan, automatic hindi na yun natatalo. Kaya nga nakakapagtaka na yung isang tao biglang umusbong tapos nanalo. Tapos hindi pa alam yung pagkakakilanlan at wala pang pinanghahawakan ng mga medical record or mga documents katulad itong diploma mga kababayan at hindi alam kung saan nanirahan, talagang nakakapagtaka kung bakit nanalo yan bilang mayor ng Banban. Di umano, ako naman nagtatanong lang. Ano po, so ngayon, mga kababayan, maliwanag naman po na siguro baka may sunod pang investigasyon kaugnay po dito. Pero dapat matutukan po talaga ng Senado yan. Kasi unang-una, questionable yung pagkatao ni Mayor Alice Go ng Banban Tarlac. Na baka unang-una mga kababayan, ayon sa mga netizen, baka tinanim ng China para obserbahan ang ginagawang hakbang ng Pilipinas sa pagprotekta ng teritoryo lalo na sa West Philippine Sea dito po sa bansang China. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kasi baka sabihin ng iba, kaya natin to tinatalakay kasi bayaran tayo ng gobyerno. Ngayon mga kababayan, isasampal ko ito do sa mga DD-Shot supporter, yung mga DD-Shot dyan na magaling magsabi na kami yung bayaran. Mga pro-government vlogger yung bayaran. Tingnan nyo mabuti ito mga kababayan kung sino yung tunay na bayaran. Kasi sabi po dito, sa balita po na nakita natin galing sa politiko, ayan, naku po, papabagsakin pala talaga ng pinag-asamang puwersa ng China, Duterte, DDS vlogger, ang administrasyon ni PBBM. Bakit mga kababayan? Panoorin po natin itong nakita po nating video galing po dito sa TikTok na kung saan yung tinatalakay po dito ay mismong nanggaling po kay Senator JB Ejercito. I-play na po natin. Isiniwala at ni Senador JB Ejercito na totoo raw na may mga tinatawag na DDS o Duterte-oriented writer at influencers ang pinapasahod umano ng Chinese Communist Party. Sa isang programa sa radyo, sinabi ni Ejercito na partikular dyan ang mga nagtutungo ng 2 linggo sa China, kung saan sagot din ng National Radio and Television Administration ng CCP ang lahat ng kanilang travel expenses. May pagkakataon nga aniya na isa rin siya sa mga pinuntirya matapos niyang magsalita kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea.
Giit ni JV, hindi niya akalain na sa ganitong sitwasyon na sa halip na magkaisa tayo sa pambubuli ng China, ay tila may tumatawid pa ng political color. Meron daw mga Duterte writer na oriented daw nitong China, mga kababayan. At yung mga influencer na Duterte, kasi sabi dito, ito panoorin pa, pakinggan muna natin. At Senador JV Ejercito, na totoo raw na may mga tinatawag na DDS o Duterte-oriented writer at influencers ang pinapasahod umano ng Chinese Communist Party. Sino ngayon ang bayaran? Sino ngayon ang bayaran? Kami ba na mga pro-government vlogger na nagdidepensa lang? Ano po sa mga sinasabi ng mga DDS na yan? O sila mismo? Kasi nanggaling po dito sa balita, galing sa politiko. Naniniwala si Senator JV Ejercito na meron pong mga DDS, writer at influencer na oriented at binabayaran ng Chinese Communist. Sino ngayon ang bayaran? Kami? Ha? Kami ba? O kayo? Ayan mismong nanggaling na sa balita, mga DDS, mga kababayan, mga DDS writer, DDS writer, DDS influencer, ibig sabihin pag sinabing influencer, yung mga DDS vlogger dyan na oriented at binabayaran ng Chinese Communist para para pabagsakin ang Marcos administration. Yan yung pasinungalingan nyo kung magaling kayo. Sa isang programa sa radyo, sinabi ni Ejercito na partikular dyan ang mga nagtutungo ng 2 linggo sa China. May mga nagtatravel pa pala ng kada 2 linggo sa China at sagot ng China yung kanilang pamasahe at mga gastusin. Plus, siguro baka may TF pa kaya gano'n na lamang yung paninira po nila kay PBBM. Kaya nga nakakapagtaka, mga kababayan, pare-parehas naman tayong Pilipino. Pare-parehas naman tayong mga Pinoy. Ang dinidepensahan ni PBBM, yung mismong teritoryo po natin. Bakit hindi maunawaan nung ibang mga Pilipino, lalo na ni Roque, na dumidepensa lang sa mga teritoryo po natin yung ating presidente? Gaya nga po, mga kababayan, ang sabi ni Congressman Nograles na mahal ni PBBM ang Pilipinas. Kaya dinidepensahan ni PBBM ang pagmamay-ari po ng Pilipinas. Bakit yung ibang mga Pilipino hindi nyo maintindihan yon? Lalo na yung mga vlogger na sinasabi na pro-China. Kaya naman pala, maliwanag na sinasabi dito na kayo ay oriented. Di umano, oriented kayo, yung mga vlogger dyan, yung mga writer dyan, oriented kayo at binabayar at pinapasweldo kayo ng bansang China para gumawa ng fake news para pabagsakin ng Marcos administration. Anyway, pagpatuloy pa natin. Saan sagot din ng National Radio and Television Administration ng CCP ang lahat ng kanilang travel expenses. May pagkakataon nga. Kaya ngayon naiintindihan ko na, mga kababayan, kung bakit yung isang kaibigan namin tumalo ng bakod, lumiba ng bakod. Alam nyo, kaming 4 na magkakaibigan, hindi ko na sasabihin dito yung pangalan. Ang aming kasing landas na tinatahak, mga kababayan, yung straight sa gobyerno. Kasi unang-una, yung mga sinuportahan namin nung una, talagang nagsiservisyo at talagang nagtatrabaho para pagbutihin ng gobyerno. Pero hindi namin kasi maintindihan, doon sa aming 4 may isang lumiba ng kabila. At yun pala, mga kababayan, ito pala yung dahilan. Kaya naman pala, yung pagtatanggol at pagsasalita niya, di umano. Ayon po yan kay Senator JV Ejercito. Na kaya naman pala, mga kababayan, gano'n na lamang yung pagbaligtad po niya at pagpunta niya dun sa kabila. Kasi nga naman, sila, ino-oriented sila. Bayad pala sila. Pinapasahod pala sila, mga kababayan. At may travel pa sila papuntang China kada 2 linggo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Aniya na isa rin siya sa mga pinuntirya matapos niyang magsalita kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea. Giit ni JV. Kaya pala kahit obvious na yung panghaharas ng China, sasabihin nila na Pilipino yung nagpuprobok.
Diba kung hindi ba naman mga bobo, China na nga yun nangaharas, tayo pa yung nagpuprovok. Napaka-professional na mga Pinoy pagdating sa West Philippines na kahit winawater cannon tayo, hindi tayo gumagante, tapos papalabasin nila yung ibang mga vlogger dyan na bayaran na tayo yung nagpuprovok. Diba, ipagpatuloy pa natin. Hindi niya akalain na sa ganitong sitwasyon na sa halip na magkaisa tayo sa pambubuli ng China ay tila may tumatawid pa ng political color. At mas nakalulungkot dyan, aniya, na may mga Pilipinong ibinebenta ang sariling bayan. Ayan, maliwanag. Yung mga tumalon sa kabilang bakod at biglaan naging anti-PBBM, yan yung mga Pilipinong nakakalungkot man isipin na mismong dahil dyan sa ginagawa po nilang yan, para nilang ibinenta yung ating bayan, mga kababayan. Kasi kung titingnan po natin, kung susuriin po natin, mga kababayan, hindi yung mga yan susuporta sa mali kung walang nakukuha, kung walang natatamasa. Alam naman nila, mga kababayan, na mali na yung kanilang ipinaglalaban. Saan ka ba naman nagkatala, sabihan mo yung kapwa mo Pilipino na nagpuprovok? Maliin mo yung imahe ng kapwa mo Pilipino na biktima na nga ng pangharas ng mga Chinese Coast Guard. Pagkakalandakan mo pa na tayo pa yung nagpuprovok. Kung hindi ka ba naman uto-utot bayaran, kaya naman pala tumatanggap ng pera. Di umano, mga kababayan. Ayan yan na yung patunay. Hindi po sa atin ang galing yan. Nireaksyonan lamang po natin. Pero para sa akin, mga kababayan, kung ako ang tatanungin nyo dito, yung mga yan, katulad ni Banat Bay, hindi yan susuporta sa mali kung wala nakukuhang ganon. Kasi si Banat Bay may issue na ng ganyan. Ako wala pa naman, mga kababayan. Pero anyway, ipagpatuloy pa natin. Gaya nga po nang sabi ko sa inyo, si YouTube lang yung nagbabayad sa atin. Pero yung mga politiko, wala pang nagtatangka na makipag-usap sa akin. Pero kapag may nagsabi, mga kababayan, huwag kayo mag-alala. Sasabihin ko din sa inyo. Anyway, mga kababayan, siguro hanggang dito na lamang po muna tayo at pansamantala po muna tayo magpapaalam. Pero bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na mag-iwan po ng inyong like at komento dyan po sa ating comment section, mga kababayan. At hindi po nakakalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. 5,000 na lang, 300 subscriber na po tayo, mga kababayan. Kaya yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo. At maraming salamat din po, mga kababayan, sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan. Huwag po i-skip ito pong ating mga ads. Maraming salamat po sa lahat ng hindi nag-i-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po.